Pagpalain ng Diyos sa mga salitang ito. Ngayon po, panoorin po natin ang isang video clip para lang mas dramatic ang dating po ng ating binasa. And it was so, when Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? 7 times. Let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. And Elisha sent a messenger unto him. Go and wash in the Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and strike his hand over the place and recover the leper. Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters in Israel? May I not wash in them and be clean? My father. My father. If the prophet had bid thee do some great thing, wouldst thou not have done it? How much rather then when he saith to thee, wash in Jordan and be clean?
And Naaman returned again unto Elisha, and said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, no God but in Israel. Amen. Pakigising na po yung katabi nyo. Gising, gising, gising. Okay, para lang po mabigyan natin ng konting buhay, yung pong ating binasa. Minsan ay kinakailangan mapanood natin. Ano? Okay, alam po natin ang bahaging ito ng ating pong binasa ay napakaganda po ng paghahambing sa atin pong tema sa buwan na ito na may kinalaman po sa ebanghelismo o yung atin pong pagpapatotoo, yung pong ating pagdadala ng mga tao kay Jesus sa magitan po ng ating mga sinasabi patungkol po sa mabuting balita. So yan po yung ating pag-uusapan ngayong oras na ito at pinamagatan ko siya na Hear and Obey the Gospel. Kung bakit? Sundan natin po yung ating tema at yung ating pong binasa kaya na sa chapter 5. So nakita ko po yung ilang mga bagay po na napakahalagang mga sangkap para po sa ating pakikinig at pagsunod dito po sa tinatawag na Ebanghelyo. Okay, una po ay maintindihan po muna natin ano ba itong tinatawag na Ebanghelyo o yung sa English Gospel. Gospel. So, siyempre galing yan sa salitang Hebreo at Grego, Evangelium. Okay? Pero simple lang naman ang kahulugan yan. Ang isang kahulugan yan ay good news. Mabuting balita. O tinatawag din natin na masayang balita. Okay? Magandang balita, mabuting balita, masayang balita. Ganun lang kasimple yan. Pag ikaw ay sinagot ng nililigawan mo, magandang balita yan, di ba? Good news. Kapag ikaw ay nakatutok kay Kuya Will, tapos nandun yung pangalan mo, tinawag ka, tutuktuin, ano? Aba, meron ka agad automatic 10,000. Pag ikaw pang napili para ikaw yung magiging kalahok dun sa contest niya, no? Baka maging milyonaryo ka pa. So, marami pong mga matatawag tayong mabuting balita at magandang balita, no? So, sa Bible ay napakarami pong binanggit patungkol po dito sa Ebanghelyo. Ang isa po dyan, mababasa po natin sa Aklat ng Roma, Kabanata 1 sa talatang 16. Ang sabi, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So napakahalagang salita po yan. Hindi ikinakahiya ang Ebanghelyo o yung mabuting balita ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unang-una sa mga Hudyo at ganun din sa mga Griego. So ito pong Ebanghelyo na ito ay Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesu Kristo. O tinatawag po natin, Ebanghelyo tungkol kay Hesu Kristo. At ito po ay may kinalaman sa atin pong kaligtasan. Amen. So kung alamin po natin ang nilalaman ng Ebanghelyo, ay makikita po natin yan sa aklat ng unang Korinto sa kabanata pong 15. 1 Corinthians in chapter 15. At makikita po natin mula sa talatang 1 ang mga ganitong pangusap. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya at naliligtas kayo sa pamagitan nito. Kung matatag niyong pinanghawakan ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Ito pong nilalaman ng Ebanghelyo sa talatang 3. Sapagat binigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi ng
kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya ay nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Sa mga kapatid, ang nilalaman ng Ebanghelyo ay si Kristo mismo, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing, at muling pagkabuhay. So, na importante dito ay ipinapangaral po natin ang mabuting balita. At yun po ang sabi, may kapangyarihan na magligtas. Okay? So, napakaganda pong aral itong makikita po natin sa banal na kasulatan. Without the gospel, isipin po ninyo na, kung wala si Kristo, at kung siya hindi namatay, at kung si Kristo hindi nilibing, at muling nabuhay, ang sabi sa Bible, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya, at wag na kayong umasa na meron pang kabilang buhay, at merong langit, at may buhay na walang hanggan. Wala po lahat yan. Nagkaroon lang po tayo ng pag-asa dahil po may mabuting balita na itinuro ang banal na kasulatan. So makikita din po natin sa Bible, in the Old Testament times, ang Ebanghelyo ay walang iba kundi ang pagdating ni Jesus. Ito yung the first advent of Christ. O yung tinatawag nating the incarnation of the person of Jesus. Mababasa natin yan in the book of Luke, chapter 2, verse 10. Nang dumalaw yung mga anghel, doon sa mga pastol, ito ang kanilang pahayag. Sabi ng mga anghel, sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dinadalhan kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat sa inyo ay ipinanganak ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Kaya ito pong 5 daliri na ito ay mahalagang paalaala sa atin sa Ebanghelyo. Una, si Kristo ay namatay. Okay? Si Kristo ay inilibing. Si Kristo ay muling nabuhay. And then pagkatapos, si Kristo umakyat sa langit. Anong sumunod? Nangako siya, muli siyang magbabalik. So it's all about Christ and His saving work. Kung ano yung ginawa niya para sa ating kaligtasan. Kaya po tayo, tinatawag tayo ng mga evangelical. Tayo po mga Christians, no? Kaya Baptist man yan, Methodist, Pentecostal. Ang tawag po sa atin mga evangelical. Why? Kasi we give emphasis to the gospel of salvation. We give emphasis to evangelism. Kaya pag ikaw evangelical, dapat nag-evangelize. Ibinabahagi natin ang good news. Ayan. Alam niyo po kaya nasilip ko itong gospel na ito, iniuugnay ko ito dito po sa buhay ni Naaman. Sundan niyo lang po ako ha. Dito sa Aklat ng Mga Hari sa Kabanata 5. Makikita po natin dito ang isang lalaki na ang pangalan po si Naaman. Sabihin niyo nga, Naaman. Ayan. Hindi lang siya Naaman ang pangalan niya. Naniniwala ko na siya ay mayaman. Si Naaman ay mayaman. At maganda ang katatayuan niya sa buhay. Dikit siya sa hari. Dahil ang hari, talagang sinasaluduhan siya sapagkat siya isang magiting na mandirigma. Kumpara sa panahon natin ngayon, siguro ang daming kolorete ng kanyang mga ranggo, no? Man of, ano siya? Kumbaga ay, sa panahon natin, tinatawag siyang 4-star general. 4 ba yun? Basta, siya po'y isang pinuno ng mga hukbo at siya po ay mananagumpay. Lahat po ng kanyang laban, nananalo sila. Kaya lang, hindi sila Israelita. Sila po ay mga Syrian, kalaban ng Israel. Yan, tandaan nyo si Naaman, isang taong kahanga-hanga. Pero, may problema si Naaman. Ang bigat ng problema niya. Ang sabi dito, si Naaman ay merong sakit na ketong. Ako.
Sa panahon po natin ngayon, ang ketong ay nagagamot. No? Meron ng mga solusyon dyan. Pero nung panahon ni Naaman, wala pong gamot para sa ketong. Pag ikaw ay merong ketong, ibig sabihin, meron ka ng taning. Yung mga nerves, unti-unti na pong nagmamanhid po yan. At unti-unti na pong maagnas yan. No? Kung ikaw ay merong matangos na ilong, pag nagkaroon ka dito ng ketong, unti-unti na pong nauubos yan. Parang unti-unti na nagiging parang abo. No? Nawawala na ng pakiramdam at unti-unti nang maaagnas ang balat. Pinandidirihan po ang mga may ketong. At ang ketong ay nakakahawa. Kaya si Naaman, bagamat maganda ang kanyang asawa, hindi naman niya malapitan sapagkat hindi sila pwedeng magsama, baka mahawa yung asawa. Nakakalungkot naman ang buhay ni Naaman na dapat siya ay pinagpipitaganan, dapat siya ay masayang general, pero dahil sa kanyang problema, ay hindi siya masaya. Ayan. So nakita ko po dito ang larawan ng mga tao. Gaano man kayaman ang isang tao, gaano man siya kasikat, sabihin na natin na rating niya na ang lahat ng kanyang mga pangarap sa buhay. Pero ang tao ay makasalanan. Ang sabi sa banal na kasulatan, for all have sinned. Okay, hindi po maikakaila po yan. Lahat po ng tao na nabubuhay dito sa lupa, ang tawag po sa atin, makasalanan. At dahil po tayo'y makasalanan, mas malala pa po sa ketong ang ating kalalagayan. Ang sabi ng Bible, the wages of sin is death. And death means separation to God. And separation, tayo po'y nahiwalay sa Diyos. At dahil po tayo'y nahiwalay sa Diyos, sa oras po ng paghihiwalay ng kaluluwa at katawan, kapag ang tao mamatay, agad-agad siya po ay itatapon dun sa tinatawag na apoy ng impyerno. At pagdating mo dun, wala ka ng pag-asang makaligtas sapagkat yun ay pangwalang hanggang kaparusahan. Nakakatakot po ang sitwasyon ng isang tao na hiwalay sa Diyos. Nakakatakot isipin. Pag ikaw ay makasalanan, ikaw ay parurusahan magpakailanman. And I say, people need the gospel of Christ. People need Jesus Christ Himself. Ang sabi po sa Bible, walang ibang pangalan na ibinigay sa tao na atin pong ikaliligtas maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Wala pong ibang paraan na sinabi sa Biblia at ito lang ang tanging kaparaanan na sinabi ng Diyos. Tanging si Kristo lamang at sa magitan ni Kristo lamang ang tao po ay magkaroon ng pag-asa. Amen. Yan ang sinasabi sa atin ng John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sa kanya sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen ho ba? Masyado na namin narinig ang pastor. Alam niyo po, yung pong John 3:16, yan po ang pinakapuso ng banal na kasulatan. Mula po sa Genesis hanggang sa Book of Revelation, iisa lang po yung tema, yung puso na sinasabi ng Biblia. At ito po ay may kinalaman sa pag-ibig ng Diyos para sa mga tao at kung paano ang Diyos, mula pa sa Genesis hanggang Revelation, ay meron siyang tinatawag na plan of salvation. Ang tao, mula pa lang sa panahon ni Eva at Adan, nahulog na po sa kasalanan. Pero bago pa mangyari po yun, meron na tayong tinatawag na proto-evangelium. Ibig sabihin, before the fall, may nakaredy na po na paraan ang Diyos para iligtas ang taong makasalanan
Kaya mapapansin niyo po sa Old Testament, ang daming type of Christ. Yung pong paghahandog sa templo, na kinakatay po yung mga toro, mga baka, kambing, yan po ay, sabi ng Book of Hebrews, anino ng mga bagay na magsisidating. At ang katunayan ay si Kristo. Jesus Christ is the reality. Yung Old Testament types, ito po yung shadow of the things to come. Kaya nung si Eva at Adan nagkasala, wala silang saplot, hubot-hubad, kahihiyan. Anong ginawa ng Diyos? Kinakailangan pumatay ng tupa. At yung balat ng tupa, ito ang nagsilbing balabal sa kanila. Tinakpan ang kanilang kahihiyan. Yan po ay larawan ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Sa pamagitan ng dugo ng Panginoon Jesucristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo ang kanyang katawan. Katulad niya ay kordero na dinadala sa patayan at doon ang tao ay naliligtas. Hindi dahil sa hayop, kundi dahil sa pananampalataya nila sa gagawin ng tagapagligtas. Sinigaw ni Juan Bautista nung papalapit sa kanya si Jesus upang pabautismo, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Praise God! Ang problema po natin sa kasalanan, meron na pong solusyon. Amen? Amen? Ano kaya isang araw, merong isang matalinong tao at sasabihin niya, solve na ang problema sa COVID-19. Na-imbento ko na ang gamot na kapag sino man kukuha ng gamot na ito at iinumin, lahat ng sakit sa COVID-19 gagaling. Is that good news sa panahon na to? Yes. Yung bakuna na yan, wala pong garansya na gagaling yung COVID-19. Protection lang yan. Ang sabi nila, hindi naman pag nabakunahan ka, gagaling ka na o kaya hindi ka na magkaka-COVID. Hindi po totoo yan. Pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon at tinutuklas ang talagang gamot sa COVID-19. Para din pong sinaaman, gaano man ang gawin paglilinis sa ketong, gaano man ang pagtakip sa ketong, lagyan man ng patong-patong na dahon, hindi magagamot ang ketong kasi hindi pa na-discover noong panahon na yon ang gamot sa ketong. Ganon din po ang kasalanan ng tao sa mahabang panahon, mula sa panahon ng nina Eva at Adan hanggang doon sa sandali na si Kristo na bayubay sa krus. Wala pong solusyon sa kasalanan. Without the shedding of the blood of Christ, there is no remission. Wala pong kapatawaran sa kasalanan ng tao without the shedding of the blood of Christ. Ganun po kahalaga yung tinatawag natin na ebanghelyo. Napakahalaga po nito para sa buhay ng bawat nilalang dito sa mundo. Kaya kung hindi ka pa saved, eto titiyakin ko sa iyo. Para kang may ketong at isang araw, mamamatay ka. So lahat ng mga tao, at walang kulay, lahat po ng mga tao na hindi makatanggap ng kaligtasan ay napahamak magpakailanman. So kung babasahin niyo po yung Book of John, chapter 3, nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Huwag niyo akong iwanan ha. Baka nakatingin lang kayong ganyan, pero hindi naman kayo nakikinig ha. Listen carefully. Sabi dito sa John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya kay Kristo, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Ramdamin ninyo ang bagsik ng mga pangungusap na ito. Pag ikaw ay sumampalataya na kay Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Tinitiyak na yan sa banal na kasulatan. Your salvation is settled in Christ. Pag meron ka ng Kristo sa iyong puso, yan
ang katibayan, meron kang passport papunta sa langit. Pero pag wala si Kristo sa'yo, anong sabi ng Bible? 1 John chapter 5, verse 11 and 12. Ito ang patotoo, binigyan tayo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ang sino mang kinaroroonan ng anak ay may buhay, wala nito ang sino mang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos. Si Kristo mismo, siya ang buhay na walang hanggan. Na kapag tinanggap ng tao si Kristo, ang tao makasalanan, iniuugnay sa Diyos at siya ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. At ngayong ikaw ay saved, no? Ibig sabihin, nasa kamay ka ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, walang makakaagaw sa iyo. At tinitiyak ng Book of Romans sa sulat ni Apostol Pablo, chapter 8, Book of Romans, walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Nor any other creature, kahit ikaw mismo mag-backslide, walang makapag-aalis ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, at ikaw mismo hindi kayang alisin ang sarili mo sa kamay ng Diyos. Kasi ikaw ay saved and you are safe in the hands of the Lord. Is that good news, mga kapatid? Ay kahit magka-COVID ka ngayon, at maimbento ang gamot sa COVID, hindi ibig sabihin hindi ka na mamamatay. Mamamatay pa rin tayong lahat. At ang tanging pag-asa po natin, pagdating po natin sa Panginoon, alam natin ligtas tayo. Amen. Hindi tayo natatakot mamatay. Bakit? Alam natin may pag-asa tayo. Dahil nasa atin si Kristo, tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Pastor, nagkakasala pa ako. Pastor, nagkukulang pa ako sa Diyos. Your salvation is settled in heaven. Meron ka na sa listahan ng aklat ng buhay. At pagdating natin doon, babasahin ang pangalan natin. No? Pag naroon ang pangalan mo, save ka. And I believe lahat po ng anak ng Diyos, tayo po'y kabilang sa pamilya niya, kasama po tayo nakalista sa aklat ng buhay sa langit. Wow! Hallelujah! Praise the Lord! Sana excited tayo lahat yan pag narinig natin. So, number 2, makita po natin the importance of the gospel. Para kay Naaman, ano ang solusyon sa aking ketong? Sino ang pwede magpagaling sa akin? Ginawa ko ng lahat ng paraan, pero may ketong pa rin ako. Ano ang solusyon? Ang pinakamagandang marinig ni Naaman, may tutulong sa iyo para magamot ang ketong. At ganyan po ang sigaw ng mga tao sa sanlibutan. Sino ang makapagliligtas? Anong paraan upang ang tao mula sa kamatayan sa sanlibutan ay makamit natin ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon? So, papasok po tayo sa pangatlong point po natin, the necessity to share and hear the gospel. Nakita po natin, hindi pinakita dito, pero sa Bible, sinabi po dito, meron pong bihag itong mga Syrians. Lumusob sila sa isang nayon ng Israel at kumuha po sila ng mga bihag. Nang e-exploit po sila, pati mga bata, kinukuha nila, ginagawa nilang alipin doon po sa kanilang lupain. Baka binibenta pa sila. Ginagawa silang slave trading. Okay? So, ang saklap po nito, yung bata na to ay galing sa Israel. Anak ng Israelita, itong babaeng bata na to. Bababasa po natin yan. Dito sa talatang 2, sa 2 Kings chapter 5. Ang sabi dyan, si Naaman ay isang, okay, tapos na yan. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Ito na pong magandang kwento. Ano nga yun, baba ng konti dito. Kasi ang sabi po dito, itong dalagang ito, nakatulong po nila, ay nagsabi doon sa asawa ni Naaman. Ang sabi niya, kung ang asawa nyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon.
Imagine isang batang babae, inihiwalay sa kanyang mga magulang, inagaw ng sapilitan, exploit, pinagsamantalahan, kawawang bata, dinala sa ibang lupain. Pero nung makita niya yung problema dun sa kanyang pinaglilingkuran, hindi niya pinagkait na sabihin na may pag-asa ang iyong asawa. Doon sa lugar namin ay merong propeta ang pangalan Eliseo. Pag pumunta po kayo doon, gagaling ang inyong asawa. So, alam niyo na yung kwento, okay? Itong asawa niyang babae, nung marinig niya yun sa dalagita, kinuwento niya sa kanyang mister. Ito rin ang mister, sinabi niya sa kanyang hari. At ang sabi ng hari, sige, pumunta ka doon. Magbibigay ako ng sulat. At magbibigay ako sa iyo ng mga regalo para yung mga pupuntahan mo ay mabigyan sila. So, alam niyo po, nakikita ko dito, the necessity to share the gospel. Tayo po, mga kapatid, kung sinasabi mo na ikaw ay Christian, kung sinasabi mo na ikaw ay na-saved by the grace of God, kung sinasabi mo ngayon na ikaw ay anak ng Diyos, I am speaking to you. Para sa iyo to. Dapat, wag natin ipagkakait yung atin pong natanggap na kaligtasan. Ibabahagi po natin yan. Wag po nating sarilinin ang mabuting balita. Dapat ibinabahagi ang mabuting balita. Kung babasahin po natin ang Romans chapter 10, napakaganda po na sinabi ni Apostol Pablo. At ugnay na ugnay po yan sa ating pinag-uusapan. Basahin po natin ang sinasabi sa Romans chapter 10 at magsimula po tayo sa talata 17 patuloy. Ay ganito po ang ating mababasa. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng tungkol kay Kristo. Verse 18. Subalit tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila'y nakapakinig sapagkat nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Ang sinasabi nila'y nakarating hanggang sa dulo ng daigdig. Ito pa ang isa kong tanong. Hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Noon pa ay sinabi na ni Moises, gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa upang ako'y inggitin. Gagamitin ko ang isang bansang hangal upang kayo'y galitin. Buong tapang namang ipinahayag ni Isaias, natagpuan ako ng mga hindi naghahanap sa akin. Nagpahayag ako sa mga hindi nag-usisa tungkol sa akin. Okay, gusto ko sanang basahin dito sa King James. Di ko gusto yung translation nito. Simulan natin sa 17. Ayan, faith comes by hearing and hearing the words of God. 18. But I say, have they not heard? Yes, verily their sound. Hindi tayo na. Taas tayo ng konti, precious. 17, taas tayo ng konti. Okay, dun sa verse 13. Simulan natin sa 13. Ayun, nandun pala yun. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sino po sa inyong tumawag sa pangalan ng Panginoon? At nananalangin kayo, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako, Panginoon. At sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang tagapagligtas. Ito po yung verse na yun. Asan yung 13? Yan, panghawakan nyo na yan. Lahat ng nanalangin ng taimtim na pagtanggap kay Kristo. Ito po yun. Whosoever shall call upon the name of the Lord, you're saved. Okay, tuloy. How then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano naman silang tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Paano naman silang maniniwala kung wala naman silang napakinggan? And how shall they hear without a preacher? Paano naman sila makikinig kung walang magsasabi sa kanila?
Nakita niyo yung pagkakasunod-sunod? Naliligtas ang tao sa magitan ng pananampalataya. Pero paano manampalataya kung wala naman silang mapakinggan? Kinakailangan may magsabi. Ganyan po kahalaga ang pagsasaysay at pagsasabi po natin ng mabuting balita. Itong bata na ito, na batang Israelita, kung hindi po siya nagsalita tungkol sa kanilang propeta, sa kanilang bayan, walang mapapakinggan itong sinaaman na mabuting balita na siyang tutugon sa kanyang matinding problema. Sa panahon po na ito, walang ibang pag-asa ang tao maliban kay Kristo lamang. Pero paano makikilala si Kristo kung wala namang magpapatotoo, kung wala namang magsasabi sa kanila ng mabuting balita? Tama ba itong sinasabi ko, mga kapatid? So it is a necessity to share, to preach the good news of our salvation. In the book of Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ang bigat niyang salita na yan. Ikaw mismo, kung meron kang kaibigan, ibahagi mo si Kristo. Huwag ka mahiya. Ito ang aakay sa kanya para mamulat ang kanyang kaisipan kay Kristo. Kikilos ang banal na Espiritu sa kanyang puso at magkakaroon siya ng pagkatakot na ang kanyang kaluluwa ay maparusahan. Kaya ang sigaw niya, sino ang magliligtas? Doon mo ipapakilala si Kristo na matay sa krus. Siya'y inilibing at nabuhay maguli. At sasabihin mo sa kanya, dapat mo sampalatayanan, dapat mong tanggapin ang Panginoon Hesus sa iyong puso. Pag ginawa niya yun, mga kapatid, anong sabi? Ligtas. Ligtas sa parusa at may buhay na walang hanggan. Daig pa ang nanalo sa loto. Daig pa ang nanalo sa kay Wawawil. No? Talo pa niyan yung sinagot ka ng nobya. Talo pa niyan yung ikaw ay naging milyonaryo. Kasi yan lahat ng mga bagay na yan sa mundo lilipas. Pero ang buhay na walang hanggan, nakakamtan ng tao, magpakailanman. Amen. Sayang naman. Meron kang magulang, hindi pa saved. Anong ginagawa mo? Meron kang mga kaibigan na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Anong ginagawa mo? Hayaan mo ba na sila? Hayaan mo ba sila na sila ay nasa apoy? Hayaan mo ba yun? Kung mahal mo sila, ibabahagi mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Say amen. Alam nyo, kaya hindi kayo maka-amen, ha? Alam nyo, kaya hindi kayo makapag-share, ha? Sa totoo lang. Unang-una, hindi ka pa saved. Kaya hindi ka makapag-share kasi wala ka na maikukwento, eh. Kasi kung meron nangyari sa buhay mo, kapatid, kung paanong kumilos ang Diyos sa buhay mo, kung paano kang binabago ng Panginoon, meron kang sasabihin. Hindi pwedeng wala. Siguro pangalawang dahilan, kaya hindi ka makapag-share, kahit save ka na, kaya lang meron kang hindi binibitiwan na mga kasalanan sa buhay mo. Hindi mo pa isinusuko kasi yung sarili mo sa Diyos. May problema ka sa Diyos. May issue ka. Usap kayo ng Panginoon. Pag wala ng balakid at ang sarap ng damdamin mo sa Panginoon, no? Nagpupuri ka ng maligaya, hindi ka nahihiyang mag-share ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Ha? Simpleng patotoo, no? Patotoo ng buhay. Oh, dati kang ang dami-dami mong bisyo, dati kang manluloko, dati ka ay makasanlibutan. Ngayon binago ka ng Panginoon. Buhay mo pa lang may kwento ka na, eh. Bukod pa yung sasabihin mo tungkol kay Kristo. Mas makapangyarihan yun. Amen? At alam nyo, kaya hindi kayo makapag-share ng gospel? Marahil ito yung dahilan. You don't know how. Kulang tayo sa training. Kaya nga, bibigyan natin ng emphasis dito sa mga susunod na linggo, paano natin gagawin yung pag-iibanghelyo? Paano natin isi-share si Jesus? Na hindi tayo nahihiya kasi alam natin yung sinasabi natin, biblical, ayon sa banal na kasulatan. Amen? And also to hear the gospel. So yung pong pakikinig ng tao sa ebanghelyo, wag po natin ipagkait yan.
Okay? So lastly, siguro ito na tayo magtapos, ano? Nakita natin what is the gospel of Christ? At nakita rin natin the importance of the gospel in verse 1. And the necessity to share and hear the gospel. Chapter 2 to 5 and verse 19. Okay? So hindi ko na i-elaborate ano yung ginawa ni Elijah. Ni Elisha kay Naaman. No? Next topic yung kasi meron akong 10 lessons learned from the life of Naaman. 10 lessons. Ang ganda mga kapatid. Ang dami tayong matututuhan dito. No? Hindi ko kayang ikwento ngayon. Pero nakaka-excite i-share. No? Loobin ng Panginoon. Sa susunod, isa-isahin po natin yan. Ha? Pero sa ngayon, ito pong 4 na mahalagang bagay na ito. Kasi ang tema natin, evangelism. No? So, pasok itong gospel na to. So, lastly, mga kapatid, sa verses 14 and 19, basahin ko lang po dito sa ating teksto. Sa verses 14, ang sabi po dito, ay ganito po mababasa natin. Kaya itong si Naaman, nakumbinsi din siyang pumunta sa ilog ng Jordan, naglublob ng 7 ulit, gaya ng ipinagbili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman, at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. 15. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, etong patutuo niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Narito, nagbigay siya ng mga regalo, no? Ginto, pilak at mga damit. Pero ni-reject yan ni Elisha. Gusto niyang sabihin, hindi naman akong gumawa niyan sa'yo. Bakit mo ko bibigyan? Ang Diyos ang gumawa niyan. Hindi ko tatanggapin yan. Amen. So parang sinasabi din niya ni Elisha sinasabi ni Eliseo kay Naaman, salvation is God's free gift. Walang bayad ang kaligtasan. So ganun din yung pagpapagaling kay Naaman, walang bayad. Ang ganda naman nun, ano? What's the power of the gospel? Ano po yung nagagawa ng ebanghelyo? Yan. Unang-una, Romans 1:16, it is the power of God unto salvation. Pangalawa po, alam nyo, ang tao po, nagkakaroon na siya ng tinatawag na genuine conversion. Mula po sa kanyang masamang pag-iisip, binabago ng Panginoon. Kagaya po ni Naaman. Sabi niya dito sa verse 17. Ano sabi niya dito? Yung binasa natin kanina, napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Alam niyo, sabi niya, basahin niyo na lang yung susunod na yugto. Tinalikuran niya na yung kanyang mga Diyos-Diyosan. Pinalitan niya ng bagong Diyos, ang tunay na Diyos na sinasamba ng Israel. Ibig sabihin, mga kapatid, nababago ang buhay ng tao dahil sa mabuting balita. Hindi lang nasisave ang kaluluwa, binabago ng Diyos ang buhay ng tao dahil siya nakarinig ng mabuting balita, dahil tinanggap niya ang mabuting balita, dahil sinunod niya ang tawag ng mabuting balita. Wow, sana po ay nakumbinsi tayo ngayong oras na ito na makita po yung halaga ng mabuting balita. At makita din po natin yung halaga ng ating pong pagbabahagi ng mabuting balita. Yan. Pastor, hindi naman ako preacher eh. Hindi naman ako Sunday school teacher. Isang simple lang po akong tindera dyan po sa tabi ng kalsada. Alam nyo, sa dami ng tao nakakausap mo araw-araw, no? Posible, di ba? Ano kaya ang pwedeng gawin ng tindera doon? At bigyan natin ng tracts. Oh? Lahat ng bibili, libre po yan. Sa inyo na lang yan. Na may ngiti, no? Yan. Ngiti pa lang nung nagtitinda, talagang mababanaag mo na si Kristo. Eh. Tapos pagpupunta doon yung pastor, Pastor, may bayad dyan. Kala niya libre. Negosyo ka naman masyadong ganyan. So mga kapatid, huwag mong sasabihin, porque hindi ka pastor, simpleng nanay. Naku, lalo po kayo mga nanay. Yung mga anak ninyo, igagalang kayo niyan. Pag ayaw makinig sa inyo, huwag niyong bigyan ng baon.
Huwag nyo ipagluto. O sige, manigas ka dyan. Anak, atin ka ba o hindi? Atin na po. Makikinig ka ba hindi? Makikinig po. Yan. Kasi nanay kayo eh. Magulang. No? Dapat magulang kayo. Magulang. So mga kapatid alang-alang sa kaluluwa ng tao, gagawin natin yun. Naku, ang dami pong pagkakataon. Nasasayang ang bawat araw. At darating ang panahon, pananagutan po natin ang mga kaluluwa na yan. Whew. At yan po ay nakaatang sa ating balikat. Huwag po natin sayangin ang bawat pagkakataon. Sige po, tayo po ay mananalangin. Habang tayo nakapikit, I don't know about you na po. Pero alam ko meron tayong nadaramang kalumbayan ngayon. Meron po tayong malaking tamlay sa gawain ng Panginoon. Nakikita po yan, no? Hindi lang sa ating church, kundi sa marami pang iba't ibang churches ngayon. Yung tamlay po na yan, dahil ng COVID-19, nakakulong po yung mga tao, na lockdown yung iba. So may epekto po yan. Yung wala po tayong face-to-face masyado, nabawasan po yung ating mga ministry, apektado po tayo dyan. Pero mga kapatid, hindi po dahilan para tayo manahimik. Marami po tayong paraan na pwede po natin gawin. And I hope sa oras na ito ay nangusap sa atin ng Panginoon at tayo po ay kausapin din natin ang Diyos at kung tayo po tutugon sa kanyang panawagan, hilingan natin. Bigyan tayo ng tapang, bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng pagtatagumpay sa bagay na to. O kayong mga mahilig sa Facebook, why not na mag-share kayo kada araw, meron tayong mga verses na isi-share. Meron tayong ipopost na mga link na pwede nilang sundan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang daming opportunity, mga kapatid. Lalo na sa social media. Habang tayo nagkapikit, ay awitin lang po natin yung maikling awit na ito na